Si Marina Madrigal, 29 years old. Isang dalagang piniling maging ina ng 5 batang naulila ng kanyang matalik na kaibigan. Mas ninais niyang pahalagahan ang mga batang tinatawag siyang nanay kaysa maghanap ng lalaking iibig sa kanya. Iisa lang ang kanyang hangarin. Kailangan niyang mapangalagaan ang mga tinuturing niyang mga anak. Sigurado ka? 5 ang mga anak ko. Sigurado kang kaya mo silang mahalin, hindi lang ako? Samantala, si David Gonzalez, 30 years old, ay isang bilyonaryo na matagal nang nag-iisa sa buhay. Noon pa niya pinananabikan ng isang malaki at masayang pamilya. Nakahanda siyang ibigay ang lahat para lang makuha ang tiwala ng inaakala niyang babaeng byuda. Oo, sa totoo lang, mahal ko kayo. Ikaw at sila. Hindi ko kayang wala kayo sa paningin ko. Gabi-gabi ko kayo naiisip at nag-aalala ko sa inyong lahat. Kaya sana, Marina, hayaan mo ko at bigyan ng pagkakataon na pangalagaan ko kayo. Isang babaeng nakahandang magsakripisyo ng sariling kaligayahan para sa mga batang tinuturing na anak at isang lalaking nangungulila sa pamilya. Paano kung pagtagpuin sila ng tadhana? Mananaig kaya ang pag-ibig kung may lihim na ayaw mabunyag? Magagawa kaya silang pagbuklurin ang tunay na pagmamahal na walang hinihinging kapalit maliban sa maging maligaya sa piling ng isa't isa? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Hello everyone! Ang bagong kwento po natin ngayong araw ay isang kwentong alam kong pamilyar sa inyo. Ito po ay isang throwback story na in-record ko ulit para mas mapaganda. Ito po yung kwento ni David and Marina na pinamagatang The Virgin Nanay, written by RRA. Halina't sabay-sabay po tayong makinig. Banana Q! Tubig! Sigaw rin ni Leo. Bili na po kayo! Sigaw pa ng isang bata na ikinagulat ng 2 bata. Oh, Laila, hindi bang sabi namin sa'yo huwag mong iwanan si nanay sa pwesto natin dahil naroon si Nalira at Liam? Walang katulong si nanay. Pasinghal na sabi ni Liza sa kapatid. Ayoko nga. Kasi kayo naman ang nagtitinda. Tapos ako wala na naman akong maiipon pang bili ko ng uniform ko at gamit pang eskwela. Gusto ko niyang mag-aral. Nakasimangot at nang hahabang mga nguso ni Laila na sagot sa atin niyang si Liza. Laila, hindi ka makaintindi no? Matanda na ako. Kailangan ko nang mag-aral. Ikaw naman 8 taon ka pa lang at tinuturuan ka namang maigi ni Kuya Leo at nanay. Bakit ang tigas ng ulo mo? Singhal ni Liza ngunit inismiran lang ito ng kapatid. Tama na nga kayo. Hindi ba sabi ni nanay sa atin, huwag tayong mag-aaway. Malas yan sa negosyo. Tingnan mo ikaw, Liza. Wala ka pang benta. Sabat ni Leo sa 2 kapatid na nag-aaway. Kuya, sabi ko naman kasi hanapan na lang natin si nanay ng mapapangasawa niya para hindi na tayo mahirapan at hindi na mahirapan si nanay Marina sa atin. Suwestyo ni Laila. Ang akala mo ba madali lang yun? Paano kung salbahe ang mapangasawa ni nanay at hindi tayo tanggapin? Ano? Sagot ni Leo. Oo nga, ayaw ni nanay nang hindi tayo mamahalin ng mapapangasawa niya. Kaya ikaw, huwag kang madaldal. Pasasan ba't makakahanap tayo ng mabait na lalaki para kay nanay? Sabi rin ni Liza. Hayun, ate, sa simbahan oh. Punta tayo dun. Magdasal tayo. Turo pa ni Laila sa malaking simbahang naroon. Nang lumakad sila papalapit sa simbahan, nakita nila na may nagaganap na kasalan. Kuya, may nabasa ako sa pocketbook ni nanay. Sabi doon, kapag daw nasalon ng babae ang hawak na bulaklak ng babaeng kinasal, siya na ang susunod na ikakasal. Salaysay ni Liza. Kita mo na ate,
Marunong ka nang magbasa eh. Kaya dapat ako na lang ang papasok sa paaralan. Nakanguso na namang sabi ni Laila dahil sa hirap ng buhay nila paisa-isa lang sa kanilang maaaring mag-aral. Hayo na! Dapat pala'y tawagin ko si Nanay Marina. Biglang nasabi ni Laila tapos ay nagmamadali itong tumawid ng kalsada. Ngunit hindi sinasadyang may paparating palang kotse. Sabay-sabay na natulala sina Leo at Liza dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Nakita na lamang nila si Laila na nakahandusay sa kalsada. Laila! Sigaw ni na Leo at Liza nang makita nilang nabangga ng kotse ang kapatid nila. Mabilis ang mga pangyayari at agad na napahinto ang sasakyang kulay itim. Anong nangyari? Sabi ng gwapong lalaki na ininluwa ng mamahaling sasakyan. Agad silang nilapitan ng binata. Laila! Gumising ka! Kaya mo yan! Sigaw ni Liza. Laila! Kuya, tulungan mo po kami! Tulong po! Sigaw rin ni Leo habang takot na nangingilid ang mga luha dahil sa sobrang takot at pag-aalala. Tabi muna. Titingnan ko siya. Sige. Huwag kayong mag-alala. Humihinga pa naman ang bata. Mabilis na binuhat ng binatang walang malay na si Laila. Kuya, saan niyo po dadalhin ang kapatid ko? Tanong ni Leo. May malapit lang naman yatang ospital dito. Doon ko na lang dadalhin. Umuwi ka. At tawagin mong mga magulang niyo. Sabi pa nito. Isa naman ito sina Liza at Laila. Kuya, puntahan mo kami ah! Sigaw pa ng batang si Liza. Oo, tatawagin ko lang ang nanay. Sagot ni Leo. Tapos nagmamadali nang tumawid sa kabilang kalye upang puntahan ang nanay nila. Nanay! Nanay! Nanay Marina! Sigaw ni Leo sa ina habang nangangatal at hinihingal dahil sa pagtakbo. Samantalang dinig na dinig ni Marina ang tawag ng anak na panganay. Kinakabahan niyang nilingon ng bata at nag-aalala lang tinanong ito. Leo, anong nangyari? Nasaan ang mga kapatid mo? Nanay, nasagasaan si Laila. Kaya po dinala sila sa ospital ng lalaking nakasagasa. Kasama din nila si Liza. Humihingal na sagot ni Leo sa ina. Ano? Bulalas ni Marina. Agad na kumalat ang pag-aalala sa kanyang puso. Halika, dalhin mo ako ni Laila at Liza, ngayon din. Mabilis niyang kinaraga ang bunso niyang si Lyra at akay-akay ang 7 taong gulang na si Liam. Liam, humawak ka na maigi kay Kuya Leo ha? Bilin pa niya sa anak. Lakad takbo ang ginawa nilang mag-ina. Marating lang ang nasabing pagamutan. Leo, sigurado ka bang dito niya sa ospital na to dinala ang kapatid mo? Opo, nanay. Lumigid ang paningin ni Leo upang hanapin ng lalaking tandang-tanda pa niyang muka. Naku, baka sanadya niyang sagasaan ng mga kapatid mo. Baka mamay masamang tao ang lalaking yon. Bakit mo inayaang kunin niya mga kapatid mo? Mga babae pa naman sila. Nasaan na siya? Ipapupulis ko siya. Nag-hysterical na sigaw niya habang papasok ng ER. Nay! Tawag ni Leo ngunit tila hindi niya yun naririnig. Kaya niyugyug na ng bata ang balikat niya upang huminahon siya at intindihin ng bata. Ano ba, Leo? Hanapin natin ang kapatid mo. Magtatanong ako sa emergency room. Hinila niya si Liam habang karga pa rin niya si Lyra. Walang nagawa si Leo kundi ang sundin ng ina. Kahit na naisan nitong sabihin na nakita na nito ang sasakyan ng lalaking nakabundol sa kapatid. Nang nasa ER na sila, agad na nilapitan ni Marina ang isa sa mga nurse at saka nagtanong. Miss Nurse, may dinala ba ritong 2 bata? Yung isa na sagasaan. Nag-aalala ako sa mga anak ko. Nasaan na kaya sila? Huminahon po kayo. Oo, may dinala po rito. At naroon po yung nagdala. Inaasikaso ang bills at ilang gamot na
inireseta ng doktor. Nasaan na bang lalaking nakabunggo sa mga anak ko? Dapat talaga ipapulis ko siya. Mali ang ginawa niya. Nanay, hindi naman po sinasadya ng lalaki. Si Laila kasi, tumawid po bigla. Hindi, bata pa ang kapatid mo. Kaya ang dapat hindi kayo nagpupunta sa malayo eh. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sisisihin ko ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa inyo. Alam mo miss, huwag mong sisihin ang mga bata. Dapat nga sarili mo ang sisihin mo. Anong klaseng ina ka? Anong klaseng magulang kayo? Hinahayaan mong mga anak mo sa kalsada, sa kalye. Sabat ng lalaking hindi niya kilala. Napalingon siya sa lalaking nagsalita at naunawaan niyang ito ang lalaking nakabundol sa anak niya. Aba! Hoy lalaki! Hindi mo alam ang sitwasyon naming mag-ina ha? Anong akala mo pinapabayaan ko silang lahat? Kung hindi, mabubundol ba? Nasaan bang asawa mo at hindi kayo tinutulungan? Nanay! Tawag ni Liza, kaya't sabay-sabay silang napalingon sa kinaroroonan ng mga bata. Mga anak! Irap lang muna ang tinumbas niya sa lalaking nakabundol sa anak niya. Sabay nilapitan ng mga ito. Mga anak, kamusta kayo? Laila! Mabilis siyang lumapit at eksaheradang tiningnan ang buong katawan ni Laila, maging si Liza. Nay, hindi ako. Si Laila lang. Si Laila ang naksidente. Sabat ng lalaking hindi niya pinapansin. Pinunasan niya ang ilong niya ng laylay ng suot niyang duster. Halos tumulo kasi ang sipon niya sa kaiyak kanina sa sobrang pag-aalala sa mga bata. Okay naman daw ang kalagayan ni Laila. Binili ko na ang lahat ng gamot. Mabuti na lang. Gas-gas lang ang tinamo niya sa nangyayaring pagkabundol sa kanya. Malay ko ba kung bali ang buto ng anak ko? Kapag lang nalumpo siya ng dahil sa pangyayaring ipapakulong kita. Hit and run ang kaso mo! Eksaherado niyang sabi sa binata. Bahagya namang natawa ang binata. Naintindihan mo ba ang sinasabi mo? Abay, antipatiko ka no? Siyempre! Alam mo, Ale, ang ibig sabihin ng hit and run, tinakbuhan ko ang mga anak mo. Dinala ko nga sila sa ospital eh. Oo nga, dinala mo nga, pero nasagasaan mo pa rin. Pareho lang yon. Kapag may nangyari sa kanila, sagutin mo. Sabi pa niya. Nay, tama na po. Mabait naman po si Mang David. Sabat ni Liza. Pwede na raw silang lumabas. Pero si Laila, hindi pa pwedeng maglakad-lakad. Kaya bubuhatin ko na siya at ihahatid ko na kayo. Sabi nito sa kanila. Hindi na. Kaya ko nang iuwi ang mga anak ko. Ha? Baka mahirapan kayo. Total sabi mo, pananagutan ko siya. Kaya hayaan mo kung buhatin siya at ihatid kayo sa bahay niyo. Giit ni David. Hindi na. Akin ang mga gamot. Basta siguraduhin mong totoo ang sinabi ng doktor na okay lang ang anak ko ha. Kung hindi, hahanapin talaga kita at ididimanda. Pananakot niya sa binata. Nanay, sigurado po kayo? Tanong ni Leo. Ngunit palihim niyang kinindatan si Leo. Ang totoo ay wala siyang tiwala sa lalaki. Inisip niya na baka masamang tao ito. Kapag nagkataon, hindi niya alam kung paano niya may pagtatanggol ang mga anak sa masamang tao. Oo naman. Tara na mga anak, baka naghihintay ng mga tatay niyo. Sabi pa niya. Napaisip naman ng lalaking si David. Natawa na lang ito sa mga sinabi niya. Mga tatay? Nasabi ni David ng mahina. Naiiling na lang niyang sinundan ng tingin ng mag-iina. Kariga ni Marina si Laila, habang akay-akay ni Leo ang dalawang mga kapatid. David! Gulat na napalingon ang binata. O Carol, ikaw pala. Kumusta? Nakadali ka ron ng bata? Natatawang sabi nito. Napakamot naman si David sa batok at tipid na ngumiti. Oo nga at ang weird ng babae. Sagot niya sa kaibigang nurse. Yun bang mag-iina? Madalas rito ang mga yan, lalo na kapag nagkakasakit yung mga anak niya. Ang dami niyang anak eh.
Kilala mo ba sila? Yung nanay matapang na wala sa lugar. Ididemanda raw ako. Sabi pa nito na natatawa. Maniwala ka ron, panakot niyo lang yun. Kasi nga mag-isa niyang tinataguyod ang mga bata. Nakakaawa nga eh. Sabi niya, 2 yata yung ama ng mga anak niya. Naituro pa niya nang may pagtataka ang direksyong dinadaanan ng mga ito. Hindi, ano ka ba? Baka natakot kasi nga madalas ngayong may nagaganap na krimen sa lugar na malapit eh. Mag-isa lang siyang nangangalaga sa mga anak niya. Ganun ba? Nakakaawa naman palang sitwasyon nila. Oo nga, tulungan mo kaya. Ang dami mong pera eh. Kunin mo silang katulong. Mababait at masisipag ang mga batang yon, pati na yung nanay nila. Sabi pa ni Carol. O siya, mauna na ako. May pasyente pa ako. Umalis na ngang nurse niyang kaibigan. Naiwan naman siyang napapaisip. Kinabukasan, maaga niyang naisipang puntahan ang kali kung saan niya nabundol ang bata. Halos kalahating oras din siyang paikot-ikot sa kalyeng yon hanggang sa makita niya ang 2 batang nagsisisigaw sa gilid ng kalsada. Palitaw! Bili na kayo ng palitaw! Sigaw ni Liza. Nakilala niyang yun ang kapatid ng batang nabundol niya. Hinintuan niya ang mga bata na ikinagulat ng mga ito. Tubig! Mineral na malinis! Malinis pa po sa tubig na pinangpapaligo niyo! Sigaw naman ni Leo. Magkano ang mga yan? Tanong niya. Ha? Mang David? Gulat na tawag ng mga bata. Masayang lumapit sa kotse niya at siya naman ay bumaba. Kumusta na kayo? Nag-aalala ako sa inyo. Kanina pa ako paikot-ikot sa buong kalye. Hindi ko kayo makita. Mabuti narinig ko nga ang sigaw niyo. Naku Mang David, lumipat po kasi si nanay ng pwesto. Doon na po kami sa may gilid ng simbahan. Madalas kasing may kasalan. Natigilan si Liza ng pasimpleng sikuhin ni Leo. Napansin niya yon pero hindi siya nagpalata. Marami po kasing tao kapag may ganong gawain sa malaking simbahan. Alanganing pagngiti ng batang lalaki. Ganun ba? Sige, bibilin ko na lahat ng iyong paninda niyo. Tapos samahan niyo ako kay Laila. Gusto ko siyang makita. Kung okay lang ba siya? Sabi pa niya sa 2 batang noy, nag-aalangan sa sinabi niya. Hindi po kayo takot sa nanay namin. Baka po ipakulong niya kayo. Takang tanong ni Liza. Hindi naman ganun kadali yun. Tsaka, kaya nga gusto kong makita yung kapatid niyo. Baka mamaya may kailangan pa kayong gamot para mabili ko na kaagad. Mang David, hindi po ba kayo masama? May kumakalat kasing rapist at masamang tao dito sa lugar namin eh. Kaya si nanay, ganun na lang ang pag-alala. Puro babae kasing mga kapatid ko. Kami naman ni Liam, maliit pa. Tapat at inosenteng sabi ni Leo. Ganun ba? Kaya nga eh, nasan bang mga tatay niyo? Nagkatawa na naman ang mga 2 bata. Kayo talaga Mang David, patola po kayo sa nanay namin. Wala po kaming tatay, kaya nga po natatatakot si nanay. Gabi-gabi po ay may nakahandang pamalo sa tabi ng hinihiga namin. Konting kaluskos ay agad siyang nagigising. Nako, delikado pala kayo. Bakit hindi ba maayos ang lock ng pintuan ng bahay niyo? Kasi Mang David, luma na ang bahay. Wala naman kaming perang pangpagawa. Sa pagkain nga po'y kulang pa ang kinikita ni nanay. Tapos nag-iipon pa po kami pang bili ng gamit nitong si Liza. Papasok na po siya sa pasukan. Ako po hindi muna. Sagot na naman ni Leo na kalaunan ay nagiging madaldala. Ayun na po si nanay at mga kapatid namin. Masiglang naituro ni Liza ang mga kapatid buhat sa bintana. Siya naman ay napako ang tingin sa ina ng mga bata. Napansin niyang bata pa naman si Marina. Medyo maganda rin ito. Kahit na nga maruming kung titingnan, hindi na nito maitali ng maayos ang buhok nito at ang duster ay may punit na sa bandang laylayan. Pero napansin niyang maganda pa ang hubog ng katawan nito kahit na losyang na kung titingnan ang pananamit. Sa dami nga naman ng anak ni Marina
Alam niyang hindi na nito may isip pa ang magpaganda at mag-ayos kahit na buhok man lang. Nanay, kasama po namin si Mang David. Sabi ni Leo nang makalapit sa ina at nagmano. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marina habang masama ang tingin sa lalaki. Bumaling itong muli sa mga anak. Kayong dalawa, bakit nalan niyo pa siya rito? Alam niyong abala tayo ngayon. Ayos lang po. Binili na pong lahat ni Mang David ang paninda namin. Ito po ang bayad. Sabay abot ni Leo ng 5,000 sa ina. Ang laki naman ito. Nagtatakang tanong ni Marina. Nilakihan ko na para may pandagdag kang pambili ng paninda mo. Ngunit kinuha lang ni Marina ang 1,000 at binalik ang 4,000 sa binata. Nako, hindi ko yun matatanggap. Hindi ko pinagbibili ang buhay namin. Ayokong tumanggap ng bigay. Baka mamaya maningil ka ng higit. Sarkastiko nitong sabi, tapos ay tinalikuran na siya. Grabe ka naman. Hindi Okay lang sa akin. Marami akong pera. Tanggi pa niya. Muli niyang kinuha ang kamay nito at pilit na inilagay ang pera. Kaya lang, mabilis din itong binawi yon at inirapan siya. Umalis ka na. Ayos lang naman kami. Masungit na sabi ng babae. Halatang mailap sa kanya at walang tiwala na hindi niya naman minasama. Nalaman ko na may masamang tao na pag-alagala ngayon sa lugar niyo. Bakit hindi kayo sumama sa akin? May iaalok akong trabaho na mas magiging ligtas kayo. Bakit naman ako magtitiwala sa iyo Hindi kita kilala. Baka mamaya ikaw palang kriminal, mas lalo kaming mapahamak. Sabi nitong tinatapunan pa siya ng masamang tingin. Isa pa, may nag-iikot na mga mobil ng pulis, kaya ayos lang kami. Sigurado kayo? Sige, ganito na lang. Bibilihin ko na lahat ng paninda mo. Tapos umuwi na kayo. Yay! Makakauwi na tayo, nanay. Sige na po, pumayag na po kayo kasi nagugutom na kami. Hiyori ni Laila na pinakabunso sa kanila. Mang David, kapag po ba malaki na kami, bibigyan mo po kami ng maraming pagkain? Laila, kung magsalita ka anak, parang hindi ko kayo pinapakain na. Nabubusog ko naman kayo, hindi ba? Malungkot niyang tanong sa bata. Sorry po, nanay. Mang David, umalis na lang po kayo para po hindi na umiyak ang nanay namin. Hiling ni Leo. O sige, aalis na ako pero umuwi na kayo. Itong 4,000 na lang ang bayad sa lahat ng yan. Sa palagay ko, kasya na yan. Dadagdagan ko pa ng 1,000. Umuwi na kayo. Kahit na ayaw sana niyang iwan ang mga ito, napilitan siyang gawin yon. Ngunit nanatili siya sa di kalayuan at hindi umalis doon hanggat hindi niya nakikitang nakakapagligpit na ang mag-iina. Nasa kabilang kalsada lang siya at buhat doon ay tanaw na tanaw niya ang mga ito habang naglalakad lamang sa may gilid ng kalsada. Nakadama siya ng awa nang makita niya si Marina, nakarga si Laila, habang akay-akay ang isa pang maliit na silira. At ang 3 bata ay may kanya-kanyang mga bitbitin na mga gamit nila sa pagtitinda. Nakakaawa. Bakit kasi nag-anak ng marami? Tapos wala ka ng asawa? Tanong ni David sa kanyang sarili habang nakatingin pa rin sa naglalakad na mag-iina. Habang marahan niyang pinapaandar ang kotse niya upang hindi mahalata ng mga ito na sinusundan niya sila ng palihim. Ilang kalalakihang lasing ang humarang sa kanila. Uy, Marina! Kumusta ka na? Sagutin mo na kasi ang isa sa amin para hindi ka na mahirapan dyan sa mga anak mo. Nandito naman kami. Sabi ng lalaki. Pwede po ba Mang Dado? Ayaw namin sa inyo para sa nanay namin. Singhal ni Lyra sa lalaki. Ba't kayo pang mapili Ang dami nyo kaya. Sa tingin nyo ba, may gwapong lalaki at binata pang magkakagustong manligaw sa nanay nyong amoy tuyo? Kasi halos hindi na makaligo dahil kakaalaga sa inyo. Singhal ni Dado sa batang si Lyra.
Hoy Mang Dado, mabango ang nanay namin para sabihin ko sa'yo. Inosenteng sigaw rin ni Laila habang nakapasan sa ina. Tumigil na nga kayo mga anak, hayaan na natin sila, walang magawa. Singhal rin ni Marina sa mga lasing na lalaki. Pare, wala ka raw magawa oh. Ano kaya kung samahan natin sila sa bahay nila? Kayang-kaya nating gibay ng bahay nilang bulok na. Sulsul ni Kanora. Huwag mga pare, mabait pa ako sa kanila. Sagot ni Mang Dado. Dado, kung hindi makuha sa santong dasalan at pakiusapan, kuhanin natin sa santong paspasan. Napapadila pang sabi naman ni Badong. Ano ba? Hindi kami nakikipagbiruan sa inyo. Pwede ba? Iba na lang ang bastusin nyo. Natatakot na sa inyong mga anak ko eh. Sigaw ni Marina sa mga lasing. Pilit nitong tinatapangan ang sarili upang masindak ang tatlong lasenggo. Ang mga lalaking ito ang palaging nanggugulo sa kanila. Hindi ba kayo aalis? Lahat sila'y napatingin sa boses na nagsalita. Oh, sino naman tong asungot na ito? Tanong ni Badong. Tumawag na ako ng pulis. Masama ang ginagawa niyo na tinatakot niyo sila. Mang David! Bulalas ni Laila, Lira at Liza. Pumasok na kayo at ako nang bahala rito. Tumawag na ako ng mga pulis. Hindi pwedeng ganito. Seryosong sabi niya. O siya, my sweetheart. Alis na muna ako ngayon pero asahan mong babalikan kita. Kumindot pa si Mang Badong sa ina ng mga bata. Ew! Sabi ng mga bata na halatang ayaw sa lalaking nanliligaw sa kanilang nanay. Umalis na nga ang mga lalaki dahil nasindak niya ang mga ito. Ngunit ang pangyayaring yon ay naging dahilan para mag-alala siya sa mga ito. Nanatili lamang siyang nakatayo sa harap ng luma at kalawanging bakod na gawa sa sira at nabubulok niyang yero. Mang David, pasok daw po muna kayo. Masayang tawag ni Leo sa kanya na pumukaw ng atensyon niya mula sa malalim na pag-iisip kung paano matutulungan ng mag-ina. Pwede raw ba? Opo, tara na po rito sa loob. Bahagya pa siyang hinila ni Leo. Nang makapasok siya, nakahanda na ang hapagkainan nila. Nakita niya na nakaayos na si Marina. Nakapaligo na ito at kitang-kita na niya ang maaliwalas at maganda nitong muka. Upo ka, pasensya ka na. Ito lang ang pagkain namin. Nakita niyang nakahain ng ilang pirasong pritong itlog na may kasamang nilagang talong, nilagang talbos ng kamote at maraming kanin. Ha? Ayos lang. Masarap kaya yan. Paborito ko kaya ang itlog. Nakangiti niyang sabi habang napapayuko. Hindi niya alam kung bakit nahihiya siya sa mga oras na yon. Okay lang po Mang David. Alam po namin na masasarap parati ang ulam niyo. Kami po madalas pinitas na talbos ng kamote sa likod ng bahay. Sabat ni Lira. O kaya talong mula sa tanim ni nanay. Tapos itlog po sa nag-iisang manok na alaga ni Kuya Leo. Sabat din ni Liza. Ay, ate, bakit sinabi mo agad kung saan galing ang itlog? Dapat ako magsasabi nun eh. Wala na akong sasabihin. Naiinis na namang palahaw ni Laila. O siya, ano bang dapat ginagawa bago kumain? Sabat na ni Marina sa mga ito. Maya-maya na nagsipikitan ng mga ito. Ikinagulat niya ang ginawa ng mga bata. Salamat po ng marami, O Diyos, sa aming masustansyang pagkain na binibigay niyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Usal ni Laila bago nagdilat ng mga mata ang lahat. Natuwa siya kasi kahit na anong nasa pagkainan ng mga ito, ipinagpapasalamat nila yun sa Diyos. Sige, kain na. Sabi ni Marina. Nagunahan ang mga bata na makakuha ng pagkain. Ngunit si Marina na ina nila ang huling kumuha. Hindi niya tuloy alam kung magagawa pa ba niyang makikain. Nagulat siya nang lagyan ni Leo ng itlog ang pinggan niya.
Inabot naman ni Liza ang ilang pirasong nilagang talong. Kumakain po ba kayo ng gulay? Pampahaba raw po kasi ng buhay, sabi ni nanay. Kaya po palagi kayong kakain ng gulay, Mang David. Sabi ni Liza. Salamat. Alam niyo ang saya ko ngayon kasi nakasabay ko kayong kumain. Palagi kasi akong mag-isa sa bahay. Napapangiti niyang sabi. Totoo ang sayang nadarama niya ng mga oras na yon. Natutuwa siya sa mga bata kasi mababait ang mga ito at nagmamalasakit sa kanilang ina. Nang matapos na kumain, sina Leo at Liza ang naghugas ng kanilang pinagkainan. Si Marina ay nakaupo sa lumang sopa na naroon. Hindi ka pa uuwi? Hindi pa. Baka kasi balikan pa kayo ng mga lalaking lasing. Mang David ang pangalan mo, no? David Gonzales, pero David na lang. Bata pa naman ako. Baka nga magsing edad lang tayo eh. Bakit? Ilang taon ka na ba? Ako kasi 29 na ako. Umupo ito sa tabi niya na may 2 dangkalang pagitan mula sa kanya. 31. Sabi ko sa'yo, hindi tayo nagkakalayo. Marina Madrigal. Pero Marina lang din ang tawag mo sa akin. Okay, ayos sa akin yun. Balang tagal mo na palang biyuda. Sure ako kasi wala kang kasamang ibang lalaki. Yung tatay ba ng mga bata, matagal nang patay? Tila naniniguradong tanong niya. Tingin mo daranasan namin ang ganito kung buhay pang ama nila? Hindi naman. Pero ang galing mo. Hindi ka natuksong mag-asawa na lang. Kasi yung ibang babae sa dami ng mga anak, napipilitang, Hindi ako ganon. Priority ko ang mga anak ko. Sila muna bago ang sarili ko. Umira pa ito sa kanya bago tumayo. Kailangan ko ng taga-sikaso sa rancho ko. May mansyon ako sa Batangas. Malaki yun. Tiyak kong magkakasya kayo. Nagpaalam ang mga nag-aalaga. Baka gusto mong kayong pumalit. Babayaran ko kayo ng tamang halaga. At magiging ligtas pa kayo. Tayo-tayo lang ang naroon. Mabibigyan mo sila ng sapat na atensyon at pagkain nararapat. Pwede rin silang pumasok sa paaralan. Sigurado ka ba sinaalok mo sa amin? Oo, pumayag ka na. Kaya narito kayo. Delikado. Nakikita ko na may masamang balak sa iyong mga lalaking yun. Delikado para sa inyo ng mga bata. Pangungumbinsi pa niya sa ina ng mga bata. Paano naman ako makakasiguradong hindi ka masamang tao? Kung masama ako, sana hindi ko na lang pinagamot si Laila. Tsaka nasa mukha ko ba na masama ako? Natatawa pa niyang tanong. Alam mo Mr. David, hindi naman mukha o panglabas na yung batay ng pagiging masama at mabuti ng tao. Nasabi ni Marina habang seryosong nakatingin sa binata. Tama ka naman. Natitigilan niyang sagot. Sige, pag-iisipan kong alok mo Mr. David. Sa ngayon, pwede ka nang umuwi. Tumalikod na nga ito at tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Umalis na nga siya ng gabing yon sa bahay ng mag-ina. Pero hindi pa rin siya napalagay, kaya nanatili lang siya sa kotse niya nang magdamag at naroon sa labas ng bahay ng mga ito. Mula nga noon, ay gabi-gabi na siyang nagbabantay sa mag-ina. Habang tumatagal, ay napapalapit sa loob niya ang mga bata. Kaya hindi siya tumigil na makuha ang loob ni Marina upang pumayag ito sa alok niyang isama sila sa rancho niya na nasa Batangas. Isang araw, kinausap niyang muli si Marina. Pumayag ka na. Gusto mo yung ganyan kayo? Paano na sila? Hindi ka ba naaawa sa kanila? Kailangan din nila ng maayos na buhay. Yung safe at hindi ganito. Masisisi mo ba ako kung mahirap ako magtiwala sa ibang tao? Paano na lang kung masama ka pala? Anong gagawin ko para ipagtanggol sila? Bahala ka. Pero hindi ako titigil na bantayan kayo. Sige kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin. Umalis na siya kahit nalabag sa loob niya. Ngunit
nanatili pa rin siyang nagbabantay sa mag-iina gabi-gabi. Nang gabing yun, pinagmamasda ni Marina ang mga anak. Narinig pa niya ang pagsasalita ng mga ito kahit na natutulog. Si Leo, alam niyang pagod na pagod sa kakalako ng tubig. Maging si Liza. Si Laila naman ay gustong-gustong makapag-aral. Si Lyra naman ay nagkakaedad na rin. Maging si Liam. Ang sama ko sa inyong mga anak. Nag-iisip pa ako samantalang narin ng isang tao na may mabuting puso para bigyan kayo ng mga pangangailangan nyo nang walang hinihinging kapalit. Bulong ni Marina sa sarili. Kaya ng gabing yun, nakagawa na ito ng desisyon. Malakas na katok sa bintana ng kanyang sasakyan ang nagpamulat sa kanya. Hindi niya akalaing nakasubsob na pala siya sa manibela at nakaidlip. Mang David, tawag po kayo ulit ng nanay namin. Nakangiti ang inosenteng nagsasalita na si Lyra habang kinakalampag nito ang pintuan ng sasakyan. Okay, Lyra. Sige, sabay na tayong pumasok sa loob ng bahay niyo. Sabi niya, naisip niyang alam pala ng ina ng mga bata na naroon lang siya. Mang David, kain na po tayo. Daddy David, ipinagtimpla ko po kayo ng kape. Malambing na tawag ni Laila sa kanya. Nagulat siya sa tinawag nito sa kanya ngunit lihim niya yung ikinatuwa. Pasensya ka na kay Laila. Gusto kasi niyang magkaroon ng tatay. Nasabi ni Marina. Napatingin naman siya sa mga bata na kasalukuyang napapanguso. Gusto ko po, pero ayaw ko kay Mang Badong. Pwede po bang ikaw na lang? Inosente nitong tanong sa kanya. Siya naman, bahagyang ngumiti. Oo naman, bakit hindi? Kahit na kunwari lang payag ako. Tawagin mo akong daddy. Yes! Nasabi ng bata habang nagtatatalon dahil sa tuwa. Oo, payag na ako sa alok mong trabaho. Pwede bang ipasok ko sila sa school habang nagtatrabaho ako sa farm mo? Tanong ni Marina. Oo naman. Isa yun sa mga benefits. So payag ka na? Oo, nakaayos na mga gamit na dadalhin namin. No need. Pwede tayong mamili na lang ng mga damit ng mga bata. Yung mga importante na lang sa inyong dalhin mo. Bilin niya sa mga ito upang hindi na magdala ng mga lumang damit. Pagkalipas nga ng ilang oras ay nasa sasakyan na niyang mga ito. Dumaan pa sila sa isang mall at binili niya ng mga damit ang mga bata. Nakakita rin ng laruan sina Lyra at Liam. Naku mga bata, hindi tayo bibili niyan. Damit lang, okay? Mahina at mariing sabi ni Marina. Nakanguso namang tumango ang mga ito. Bakit hindi natin sila bilhan? Kahit tig-iisa lang. Huwag Mr. David, baka masanay sila. Ayokong masanay sila sa luho. Umpisa pa lang ay pinaunawa ko na sa kanila na hindi pwede ang ganung bagay. Pero alam ko may panahon na dapat kong ibigay ang gusto nila. Hindi nga lang ngayon. Determinadong sabi ni Marina, bagay na hindi niya dapat baguhin, kaya nanahimik na lang din siya. Tumango na lang siya, para hindi na ikagalit ni Marina ang tungkol doon. Matapos mamili, ay kumain din sila sa isa sa mga sikat na pambatang fast food sa mall. Yay! Ito po ang unang beses kong makita ng malapitan ng malaking stop toy na yon, yung malaking bubuyog. Sabi ni Lyra habang tinuturo yung mascot sa entrance pa lang ng fast food. Nanay, dapat na lang po tayo sa isang yun. Lalaki ang nasa labas. Nakakatakot po ang malaking bubuyog. Hiyaw naman ni Liam na matanda ng 2 taon kay Lyra. Liam, okay na dito. Sikat ang kainan na to. Palagi ko tong nakikita sa malaking TV dun sa may malaking simbahan. Sabat naman ni Liza sa mga kapatid. Pasensya ka na. Palagi kasi sila dati doon sa malaking telebisyon sa may simbahan. Sabi ni Marina na nahihiya sa kanya. Okay lang yun. Sikat naman kasi ang simbahang pinagtitindahan nyo. Tsaka kilalang magulat maraming tao parati. Bilib nga ako sa inyo kasi napalaki mo silang
Mababait na bata. Marami na rin kasing mga salbahing bata na kaedad ni Leo. Mabuti't lumaki silang mababait. Sabi pa niya habang nakatingin kay Marina. Napansin niyang namulang pisngi nito sa pagtitig niya. Uy, si nanay namumula. Puna ni Liza sa ina. Ha? Liza, tumigil ka. Pabantang sita ni Marina sa anak. Mang David, naghahanap po kami ng mapapangasawa ng nanay namin. Gusto niyo po bang mag-apply? Inosenteng tanong ni Liza. Seryoso pa ito habang may hawak na tinidor sa kaliwang kamay. Ano bang klaseng tanong yan, Liza? Kumain ka na nga lang? May gigil na saway ni Marina. Ngunit sa mahinahong pananalita lang. Pasensya ka na sa mga sinasabi ng mga anak ko. Ang kukulit talaga nila. Bal nito sa kanya at halata niyang nahihiya ito. Mang David, may asawa na po ba kayo? O kaya po GF? Si Leo naman ang nagtanong sa kanya. Leo, ano ba kayo? Kung ano-ano naiisipan yung itanong sa kanya, kumain na lang kayo at huwag kayong makulit. Saway muli ni Marina. Hayaan mo lang sila. Ganyan talaga ang mga bata. Sa sobrang curious nila sa mga bagay sa paligid nila, nagiging matanong sila. Tsaka tama lang na magtanong kayo para magkakilala tayo ng lubusan. Nakangiti niyang sagot sa ina ng mga bata. Girlfriend bang ibig mong sabihin, Leo? Baling naman niya sa batang si Leo. Opo. Maiksi nitong tugon. Napansin niya na lahat ay natigilan at nakatingin lang sa kanya. Parang interesadong malaman ang love life niya. Wala akong nobya. Mag-isa lang ako sa buhay matapos mamatay ng mga magulang ko. 3 taon ang nakakaraan. Kaya ako na lang ang naninirahan sa bahay namin. Libangan kong ang mag-alaga ng mga hayop kung saan ko kayo dadalhin. Nang masabi niya ang mga yon, nakita niyang tila nakahinga ng maluwag ang 5 bata. Oh, masaya na kayo. Nahalungkat na ninyo ang pagkatao ni Mr. David. Sige na, kumain na kayo. Sabi na lang ni Marina. Salamat po. Masaya po kami na wala po kayong asawa. Nabulalas ni Laila. Nakita niyang pinanlakihan ni Marina ng mga mata niya ang anak na si Laila. Agad naman itong tumiklop. Sa puntong yon ay natawa na lang siya. Makukulit at madadaldal ang mga anak ni Marina. Ngunit kitang-kita niya ang malaking respeto ng mga ito sa ina. At madaling nakukuha sa tingin. Kaya kahit na mahirap lang ang mga ito at salat sa yaman o material na bagay, nakikita niyang busog ang mga ito sa pagmamahal ng kanilang ina. Masarap siguro siyang magmahal. Nasabi ni David sa isipan niya. 2 oras ang inabot nila sa biyahe bago nakarating ng Batangas. May malaking lupain doon ang mga magulang niya. Ang totoo, napakalaki ng farm na yon at marami naman siyang tauhan. Wow! Ang daming kabayo! Bulalas ni Leo. Una nilang natanaw ang kwadra ng makapasok ng bakuran ng mansyon. Oo, marami yan. Mamaya kapag nakapagpahinga na kayo, mamamasyal tayo sa bakuran ko. O mga bata, dahan-dahan sa pagbaba ha? Bili ni Marina habang inaalalayan ng mga bata sa pagbaba ng van na sinasakyan nila. Tara na sa loob. Sabi pa niya sa mga ito. Nanlalaki ang mga mata ng mga ito dahil sa yon ang unang beses na nakakita sila ng napakalaking bahay. Wow! Ang yaman mo po pala, Mang David! Sabi ni Liza. Sige na't maupo muna kayo sa sopa para makapagpahinga. Maya-may maghahanda tayo ng mamimerienda. Magpapakuha ako ng buko kay Mang Damian. Sino po si Mang Damian? Tanong agad ni Lyra. Siya yung katiwala sa bukirin. Marami kasi kaming tanim na niyog rito. Matapos ang ilang sandali ay nasa pagkainan na sila. Napakarami niyang ipinahandang pagkain sa kanyang mga tauhan. Wow! Ang dami pong pagkain! Gulat na namang bulalas ni Lyra.
Lyra anak, napapansin ko na nakailang wow ka na. Biro ni Marina sa bunsong anak. Oo nga po nanay, mamaya po mauubos na niya ang salitang wow. Sabat ni Leo. Oo nga, dapat bukas naman Lyra yung ibang salitang wow. Sabat din ni Liam. Di naman mauubos yun eh. Di ba po Tatay David? Baling ni Lyra sa kanya. Agad namang pinamulahan ng mukha si Marina sa tinawag nito sa kanya. Anak, huwag mo siyang tawaging tatay. Kasi hindi siyang tatay mo. Nakakahiya naman kay Sir David. Saway ni Marina kay Lyra. Ayos lang yun. Hayaan mo kung anong gusto nilang itawag sa akin. Sigurado hindi na nakilala ni Lyra ang tatay niya. Oo, si Leo at Liza lang ang luwas na nakakilala sa papa nila. Sa tatay nila. Nauutal nitong sabi. Silang tatlo ay batang-bata pa namuwala ang ama nila. Kaya sa kanilang lahat ay sina Lyla, Lyra at Liam ang nananabik sa tatay nila. Sabi pa ni Marina na bahagyang lumungkot. Okay. Masiglang sabi niya para malimutan ng lahat ang kalungkutan. Pagkatapos natin kumain ngayon, ay ihahatid ko kayo sa magiging bahay niyo para hindi kayo mailang. Yay! May bahay na po kami dito, Mang David! Sabi ni Liza. Oo, kaya sige kumain na tayo. Sabi pa niya, nalihim na tinapunan ng tingin ng ina ng mga bata. Ilang araw nang lumipas habang naroon sila sa syenda ni David. Binigyan sila ng sariling tahanan na sapat at maluwag para sa kanilang anim. Nang araw na yon ay sinisimulan niya ang kanyang trabaho, ang maglinis ng mga kwadra at ng kural ng baboy. Yun kasi ang kanilang nagiging trabaho sa lugar na yon, alagaan ng mga hayop. Sina Leo at Lyra ay tinutulungan siya sa pagpapakain ng mga manok at pato. Naroon lang yun sa buong bakuran. Sa bandang dulo ay may maliit na sapa kung saan naroon naglalagi ang mga alagang pato at may pabo rin. Wow! Nanay, ang ganda po ng buntot ng pabo kapag bumubo ka. Sabi ni Lyla. Oo nga anak, siya nga pala. Sa darating na pasukan, ipapa-enroll na kita sa grade 1. Baka makasabay mo na si Lyra. Ayos lang ba sa'yo? Wow! Opo, Nay. Mabuti naman po at makakasabay ko na si Lyra. Akala ko po kasi ako magtuturo sa kanya kapag mahusay na akong bumasa. Si Lyla talaga. Siyang makawaw sa atin eh. Para bang nagugulat siya lagi sa mga nangyayari. Sabi ni Leo. Nanay, hindi po ba pwedeng si Mang David ang maging bago naming tatay? Isa pa po. Tanong ni Leo na may gustong sabihin. Si Leo kasi 12 taong gulang na. At sa kanyang lang lahat ay ito lang ang naging saksi sa lahat ng paghihirap niya. Leo anak, alam kong marami ka nang nauunawaan sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Pero maaari bang ilihim mo na lang ang lahat ng yun? Bakit po? Ayaw niyo pong malaman na. Leo anak, mahal na mahal ko kayo. At ang gusto ko dumating ang time na kapag may magmamahal sa akin. Gusto ko kayong una niyang mahalin. Hindi ko kayo pababayaan kahit na anong mangyari. Malinaw ba? Seryoso niyang sabi sa batang si Leo. Opo. Tapos ay napayakap sa kanya ng higpit si Leo. Salamat po nanay sa pagmamahal niyo po sa amin. Sabi pa ni Leo at pinunasan ng namamasang mga mata. Basta ako, gusto ko si Sir David para kay nanay. Mayabang na sabi ni Lyra. Natawa siya kasi sir na rin ang tawag nito sa lalaking tumulong sa kanila. Oo, ako din po. Si Sir David po ang gusto ko para sa inyo nanay. Taas ang kamay ng gusto sa Sir David. Sigaw pa ni Liam. Nagtawanan silang lahat at nagtaasan ng mga kamay ang 5 bata. Iyong si Lyla at Lyra ay 2 kamay pa ang tinaas. Hindi naman nagpatalo si Liam at tinaas rin ng isa pang kamay. Lingid sa kalaman nila na pinagmamasdan sila ni David mula sa di kalayuan. Napapangiti ito habang
nakikita silang nag-uusap. Boto silang lahat sa akin. Sabi pa niya sa isipan habang nangingiti. Hi sir, bakit hindi niyo po ligawan si Marina? Naku sir, baka maunahan pa kayo ni Jetro. Sabi ni Simeon. Ha? Sinong Jetro? Taka niyang tanong dahil bago ang pangalang yun sa pandinig niya. Si Jetro po anak ni Mang Doming. Binata po yun at nakapagtapos na po ng pag-aaral sa kabisera. Kauuwi lang po niya rito at may ilang linggo na siyang nagtuturo sa mababang paaralan ng lugar natin. Paliwanag ni Simeon. May anak pala si Mang Doming na ngayon ay isa ng teacher? Gulat niyang tanong. Oo sir, at lamang ka lang ng 2 paligo. Baka mamaya makilala ng mga bata si Jetro kasi magiging guro nila yun sa pagpasok nila sa paaralan. Malay mo sir, baka ituloy ni Jetro ang kanyang balak na panliligaw. Narinig ko kasing ipinagtatanong niya si Marina nung nakita niya itong nagtungo sa pataniman nung isang araw. Kwento pa ni Simeon. Dahil doon ay nakadama siya ng pag-aalala. Ano ka ba naman? Okay lang naman kung may magkagusto kay Marina. Lalo na kung kaya namang mahalin at tanggapin rin ng mga bata. Hindi lang si Marina ang mamahalin. Sagot niya na pilit kinubli ang takot sa puso niya. Bahala ka sir. Ang akin lang naman syempre. Mas may tiwala ako sa sarili ko. Kung ano ang kaya kong ibigay kaysa sa kayang ibigay ng iba. Naunawaan mo ko sa punto ko sir. Makahulog ang sabi ni Simeon. Nang gabing iyon, hindi siya pinatulog ng mga sinabi ni Simeon. Kaya lang kasi nag-aalangan siya kung magugustuhan ba siya ni Marina. Naisip niya tuloy na sana hindi na lang niya ito dinala sa kanilang lugar. Hi Marina, hindi ako makatulog. Bulong niya. Napatayo siya at napalapit sa bintana. Nakita niyang may ilaw pa ang kwadra nila. Naisip niya na baka may tao ron, kaya bumaba siya. Sino kaya yon? 11:00 na ng gabi, kaya bakit bukas pa ang ilaw? Mga tanong na naglalagi sa kanyang isip habang bitbit ang flashlight dahil iniisip niyang madilim na ang daraanan niya patungo sa kwadra. Ay, kabayo ka! Sabay pa nilang nasabi nang magkabungguan sila. Sir David? Bakit po narito kayo? Tanong ni Marina. Ha? Ikaw nga ang dapat kong tanungin. Bakit narito ka pa? Ang mga bata. Agad niyang tanong. Nako, natutulog na po sila. Narito pa ako kasi inaabangan ko yung kabayong si Cedra. Ayun, at nagli-labor siya. Sabi pa nito. Ha? Bakit hindi mo sinabi? Hindi na ikaw ang dapat nag-aasikaso niyan. Bigla niyang nasabi ng may halong inis, pero hindi para sa babae, kundi para sa sarili niya. Galit po ba kayo, sir? Ha? Sorry. Tumaas ang boses ko. Mali ka si Marina. Maling-mali. Mahina niyang sabi sa babae. Ha? Anong mali? Nagtatakang tanong ni Marina. Hindi kita dapat hinayang magtrabaho sa lugar na to. Natakot kasi ako sa sasabihin ng iba at sa iisipin mo sa akin. Sabi niya bigla kay Marina. Ha? Anong ibig mong sabihin? Okay lang kami. Okay lang ako. Mahinang tugon nito. Sa akin hindi. Hindi kita dapat pinahihirapan ng ganito. Bukas na bukas ililipat ko na kayo sa mansyon. Hindi ka na pwedeng magtrabaho sa ganito kabigat na trabaho. Alam mo bang mahirap magpaanak ng kabayo? Mga eksperto lang ang nakakagawa niyan. Tatawagan ko si Mang Damian. Sabi pa niya habang tinangkang kunin ng cellphone niya. Sandali lang! Mahinang pigil nito sa kanya. Ha? Malapit na siyang manganak. Sige, tawagan mo si Mang Damian. Pero hintayin ko na rin na maisilang niya ang anak niya. Alam kong mahirap manganak kaya babantayan ko siya. Giit ni Marina sa kanya. Kaya nang matawagan niya si Mang Damian, hinintay na lang nilang pagdating nito.
Naroon silang dalawa habang pinagmamasdan ng paglilabor ng kabayo. Marina, hindi kita dapat pinagtatrabaho rito. Dapat pala, sa bahay na lang kayo. Sabi niyang muli. Ayos lang naman kami. Tsaka magugulo ang mga anak ko. Baka maabala ka pa nila. Bigla niyang kinuha ang mga kamay ni Marina na ikipananlaki ng mga mata nito. Bakit, sir? Ako kasi hindi na ayos. Nag-aalala ako sa inyo. Tsaka natatakot ako na baka mamay may makilala kang iba. Tapos sa kanya mo ibigay ang tiwala mo. Hindi ba pwedeng sa akin na lang, Marina? Sa'yo? Oo. Sa tingin ko hindi ko kayang malayo kayong lahat sa akin. Sa halos isang buwan nating magkakasama. Mali ako na inilaga ko pa kayo rito. Gayong nakikita kong nahihirapan ka. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon, Marina? Binata ako at walang ibang pananagutan. Ipinapangako ko sa'yo na mamahalin ko kayo. Sigurado ka? 5 ang mga anak ko. Sigurado kang kaya mo silang mahalin, hindi lang ako? Tanong ni Marina nang may paniniguro. Oo. Sa totoo lang, mahal ko kayo. Ikaw at sila. Hindi ko kayang wala kayo sa paningin ko. Gabi-gabi ko kayong naisip at nag-aalala ako sa inyong lahat. Kaya sana, Marina, hayaan mo ko at bigyan ng pagkakataon na pangalagaan ko kayo. Pakiusap niya pa. Nanay, sige na po, pumayag na po kayo! Sigaw ni Lyra at nang lingunin nila ang pinanggagalingan ng boses, naroon palang 5 mga bata. Narinig nilang lahat ng mga sinabi niya. Oo nga po, nanay. Gusto rin po namin si Tatay David para sa inyo at para maging tatay namin. Sabi rin ni Liza at sinang-ayunan ng lahat. Si Leo'y nakatingin lang sa ina habang tumatango. Halika kayo mga anak ko. Naluluhang tawag ni Marina sa mga ito. Alam niyo naman na kayo ang pinakamahalaga sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Kaya kung anong gusto niyo at kung saan ko kayo makikitang maligaya, doon din ako. Niyakap nito ang mga anak habang naluluha. Pero nanay, isipin niyo rin po ang sarili niyo. Kung magugustuhan niyo po ba si Sir David, huwag niyo pong gawin ng dahil lang sa amin. Salamat anak ko, Leo. Sige, para patas sa lahat. Hayaan niyo at liligawan ko ang nanay niyo hanggang sabihin niya sa akin na mahal niya rin ako. Pangako ni David sa kanilang lahat. Promise po, kapag sinagot po kayo ni nanay, hindi niyo po sasaktan ng nanay namin kung hindi ako pong makakalaban niyo. Sabi ni Leo. Anak, salamat. Hindi ko akalaing matured ka na. Binata ka na talaga. Pagkatapos ng kanyang pagtatapat, ay pinalipat na nga niyang mga ito sa kanilang mansyon. Sinimulan na rin niyang pakikipagmabutihan ng husto kay Marina. Masaya ang mga ito sa kani-kanilang mga kwarto at dahil nga lalaki sina Leo at Liam, ay ibinukod niya sila ng silid na matutulugan. Nanay, minsan po tatabi pa rin po ako sa inyong matulog sabi ni Liam sa ina. Oo naman anak, sa tabi ka ni nanay hanggang hindi ka pa nagbibinata. Samantalang hinila siya ni Leo patungo sa isang silid. Mang David, saan po tayo pupunta? Dito. Sagot niya sabay bukas ng pintuan. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang napakaraming libro. Wow! Pwede po ba akong mag-aral dito? Tanong ni Leo. Oo, hindi lang ikaw, pati sila. Para kapag pasok ka na sa susunod na taon, ay handang-handa na kayo. Nakangiti niyang sabi sa mga ito. Tuwang-tuwa ang mga bata nang makita ng mga itong library na puno ng iba't ibang klaseng aklat. May computer set rin doon para sa iba pa nilang nais na malaman. Naku sir, salamat po. Gusto talaga nilang matuto. Sabi pa ni Marina. Huwag mo na akong tawaging sir. Ito na ang simula ng panliligaw ko sa'yo. Kaya David na lang ang itawag mo sa akin.
Sabi niya nang may lambing kay Marina. Aha? Sige. Nahihiyang sagot ni Marina. Habang masayang lahat dahil sa mga aklat na nakikita at nababasa ng mga ito, sila ni Marina ay nagtungo naman sa kusina. Nasaan na yung mga kasama mo rito? Pinalis ko na muna. Pinalipat ko sa ibang lugar. Doon na lang muna sila. Para tayo-tayo lang rito sa bahay. Mas masaya kasi. Tsaka para hindi sila manibago. Sagot niya habang naghihiwa ng kung ano-anong rikado sa lulutuin nito. Anong lulutuin mo? Eto, tinolang manok sana. Marunong ka ba? Hindi nga gaano. Natatawang sagot niya para lang makuha ang atensyon ng babaeng gusto niya. Yun ang naging simula nila na mapalapit sa isa't isa. Habang tumatagal, nahulog nga ang loob ni Marina kay David. Gusto na sana ni Marina na sagutin ang binata. Kaya lang ay si David naman ang hindi na muling nagtatanong tungkol sa damdamin nito. Tila na kontento na itong makita na naroon silang lahat at masaya na ito sa ganoong sitwasyon. Kaya si Marina ay nakadama na baka hindi talaga siya gusto ni David. May oras na umiiwas siya sa binata. Napansin naman ni David ang pag-iwas sa kanya ni Marina. Kaya nakaisip ito ng isang bagay at yun ay ang mag-propose ng kasal sa ina ng mga bata. Leo, Liza, Laila, Lyra, Liam, kayong lahat. Ayain niyo si nanay niyo sa may tabing dagat kasi may sorpresa ako sa kanya. Okay ba? Huwag niyong ipapaalam sa kanya na naroon ako. Mariin niyang bilin sa mga ito. Sige po, promise po Tatay David. Nakangiting sabi ng mga bata. Excited ang mga ito na inaaya ang kanilang ina. Kinabukasan ng hapon. Sige na po, Nay. Masaya po kasi kapag mapanood natin ang paglubog ng araw sa tabing dagat. Aya ng mga ito sa ina. Sigurado kayo? Wala si David sa mansyon. Baka mamay magtaka yun kung nasan tayo nagpunta. Hindi po. Nagpaalam na po kami kay Tatay David at pumayag na po siya. Ang kuya mo wala pa. Saan ba sila nagpunta? Hindi ko nga po alam, Nanay. Tara na po. Hinila nila ang ina at wala na nga itong nagawa kundi ang sumunod sa kanila. Nang naroon na sila sa tabing dagat, nagulat siya dahil nakita nilang magandang dekorasyon na naroon sa buhang inan. Tila kubo na gawa sa mga dahon ng niyog. Pagpasok niya sa loob, ay nakita niya roon si David. Nakaupo ito doon at may candlelight pa sa lamesa. May isang bote ng wine at may bulaklak pa sa ibabaw ng lamesa. Yay! Sige po nanay at tatay, maiwan na po namin kayo. Sigaw ng mga ito. Mag-iingat kayo, huwag kayong pupunta sa tabing dagat, okay? Hiyaw niya dahil nag-aalala na naman siya para sa mga bata. Mahal na mahal mo talaga sila, no? Tanong ni David habang nakangiting nakatitig sa kanya. Oo naman, anak ko ang mga yun eh. Bakit may paganto pa? Kasi ito lang naisip kong paraan para ayain kang pakasal sa akin. Magpakasal na tayo. Kasi mahal kita. Gusto kitang iharap sa altar. May kinuha si David sa bulsa at marahang lumuhod sa kanya. Marina, please, pakasalan mo ko. Sabi pa nito habang hawak ang singsing. Bakit ako pa? Ang dami ko ng anak. Ayos lang ba sa'yo na huli ka na sa buhay ko? Walang halaga sa akin ng noon. Ang mahalaga sa akin na yung ngayon. Mahal kita. At yun lang ang iniisip ko. Mahal ko rin ang mga bata. Wala nang iba pang dahilan. Nang marinig niya yun, ay nayakap niya si David at sumagot siya. Oo David, gusto rin kita. Mahal rin kita.
Salamat sa buong puso mong pagtanggap sa mga anak ko. Dahil doon, ay hinalikan siya ni David sa kaniyang mga labi. Samantalang naroon pala sa likod ang mga bata at nakikinig. Nag-apiran sila dahil narinig nilang sinagot na ng nanay nila ang lalaking gusto nilang maging tatay. Yes! Achieve! Sabay-sabay nilang sabi. Makalipas ang 3 buwang paghahanda sa kanilang kasal, lahat ay naging masaya nang maganap nga ang kasalang yun. Lahat ng mga kakilala nila sa lugar ay naimbitahan upang saksihan ang kasalang David at Marina. Makalipas ang 3 buwang paghahanda sa kanilang kasal, lahat ay naging masaya nang maganap nga ang kasalang yon. Lahat ng mga kakilala nila sa lugar ay naimbitahan upang saksihan ang kasalang David at Marina. Yay! May tatay na kami! Matapos ang kasal ay nagtungo sila sa Palawan para sa honeymoon nila. Nang gabing yon sa hotel na tinutuluyan nila ay naghahanda na si Marina. Lahat ng mga bata ay pinatulog na ni David sa kwartong nakalaan para sa mga ito. Nang matapos na siyang mag-shower, wala pang asawa niya dahil naroon pa ito sa kabilang silid. Nakahiga na siya nang maramdaman niyang pagbukas ng pintuan at marahang tumabi sa kanya ang asawa. Mahal, tulog ka na? Mahinang tanong nito na sinabayan ng mahinang pagyugyug sa kanya. Nagkunwari siyang tulog kaya inisip nitong natutulog na siya. Nagpasya na lang din siya na matulog kaya pinatay na nito ang lampshade. Ngunit nagulat ito nang bigla siyang humarap. Hindi ka pa pala tulog? Hindi pa. Hinihintay kita. Ito ang una nating gabi, hindi ba? Oo, pero kung pagod ka na, pwede namang sa ibang araw. Ngunit ngumiti siya at saka tumingin sa asawa ng malagkit na tila ba nangaakit. Bakit ganyan ka makatingin? Natatawa nitong tanong. Wala lang. Ang gwapo mo kasi. Lalo na ngayong malapit ng mukha natin sa isa't isa. Mas natititigan kita. Ikaw rin. Ang ganda mo pala sobra. Mas nalapit pa nito ang mukha sa mukha niya. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ng mga anak ko. Kaya bilang pasasalamat, may ibibigay ako sa'yo. Bulong pa niya at nanlaki naman ang mga mata ng asawa. Nagulat pa ito nang dambahin niya ang mukha nito tsaka gawaran ng halik. Hindi naman tinanggihan ni David ang halik na yon. Pagkus ay mas pinaalab nito ang ginawa niya. Hanggang sa gabing yun ay tuloy na lang pinagsaluhan. Nakakalimot na sila hanggang sa mapatigil si David sa kaniyang ginagawa. Nagulat ito at napatitig sa kanya. Marina? Sambit ni David nang may pagtataka at nagtatanong ang mga mata nitong tinitigan siya. Birhen ka pa? Paanong nangyari to? Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Naluluhang sabi ni Marina. Oo, ikaw pa lang ang unang lalaking nakasiping ko. Dalaga pa ako. Sabi niya sa asawa. Ayos lang sa akin. Kaya lang masyado mo akong binigla. At ikaw rin. Sana sinabi mong una mong karanasan to. Nag-ingat sana ako. Sorry, honey. Bulong pa ni David tapos ay niyakap siya. Hindi ka galit dahil niloko kita? Hindi no. Bakit ako magagalit? Napakapalad ko nga. At ako palang lalaking una mong minahal. At ang mga bata, alam kong may dahilan ka para ilihim ang katotohanan. Tama ang ginawa mo. Mas mahigpit na yakap at malamig na halik ang ginawad sa kanya ng asawa. Habang muli nilang pinagsasaluhan ng mainit na gabi na puno ng pagmamahal. Kinabukasan habang doon pa lang nila pinag-usapan ng tungkol sa lihim ni Marina at ng mga bata. Ngunit bago sila tuluyang magkalinawan, ipinakuha ni Marina kay Leo ang isang lumang kahon na parating niyang dala
kahit na saan sila magpunta. Nanay, ito na po ang kahon. Inabot nito ang kahon at kinuha naman ni Marina yon, tsaka nilapag sa tabi nito. Kumpleto ng lahat na nakaupo sa mahabang sopa. Ngayon alam ko nang hindi mo pala sila tunay ng mga anak. Kung ganun, sinong tunay nilang mga magulang? Biglang nakapaluhod si Leo. Tatay David, ako na lang po ang pagalitan niyo. Hindi, Leo. Hindi galit sa atin si Tatay David niyo. Pero kailangan kong ipaliwanag sa kanyang lahat. Tumingin si Marina sa kanya at nanahimik naman siya upang pakinggan ang mga sasabihin ng asawa. 12 taong gulang ako nang mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. Simula noon, naging palabay na ako sa palengke. Madalas pa nga akong mapagkamalang magnanakaw. Isang araw, nakita ko ng isang babae. Siya si Selena. Isinama niya ako sa bahay nila ng asawa niya. Nang panahong yun, buntis pa lang siya kay Leo. Kinupkop niya ako kahit na hindi niya ako ganong kakilala. Mula nun, itinuring ko na siyang ate. Naging mabuti silang mag-asawa sa akin. Kaya naroon din ako sa bawat pagsilang ng mga batang to. Ako ang tumutulong sa kanya. Hanggang sa pinanganak si Lyra. Kaya lang, isang buwan pa lang si Lyra nang maaksidente ang minamaneho nilang truck na may lamang mga gulay. Kaya simula nang mawala sila, hindi ko nagawang iwan ang mga anak nila. Mula noon, ako na ang tumayong ina nila. Nung una dahil lang gusto kong matumbasan ang kabutihan sa akin ni Ate Selena. Pero habang tumatagal, sinabi ko sa sarili ko na ako ang ina nila at walang makakapaghiwalay sa amin. Kaya po palaging sinasabi ni nanay na kung hindi daw kami mamahalin ng lalaking manliligaw sa kanya, hindi na lang daw po siya mag-aasawa. Sabay-sabay na lumuhod sa harap ni David ang mga bata. Kaya marami pong salamat, Tatay David, kasi minahal mo po kami. Tumayo nga kayo. Mahal ko kayo. Minahal ko kayo hindi dahil sa nanay niyo. Minahal ko kayo dahil mabubuti kayong bata at deserve niyo ang pagmamahal. Naalala ni Marina ang kahon na nasa tabi niya. Kinuha niya yon at binuksan sa harap nilang lahat. Siya nga pala, Lyra. Ito ang mama at papa mo. Tingnan mo sila para makilala mo sila. Ibinigay niya ang mga larawan sa bata at pinakatitigan naman ito ang mga yon. Sila pala po ang mama at papa namin? Inosenteng tanong ni Lyra. Lahat sila ay tumango. Nakita rin ni David ang larawan ng ina ng mga bata. Siya ba ang mama nila? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni David. Oo, honey. Bakit? Honey, you and me are destiny. At siguro, inadya ng Diyos na makilala ko kayo. Kasi... Bakit? Kasi ano? Ang babaeng niya ay si Selena Gonzalez. Matagal nang nawawala ang ate ko. Siyang nakatatanda kong kapatid. Mahinahong sagot ni David. Talaga? Gulat na sabi ni Marina habang napapatingin sa asawa. Oo, ang mga batang to. Mga pamangkin ko pala sila. Hindi ko man lang alam na wala na rin palang ate ko rito sa mundo. Namatay ang mga magulang namin na lubos ng pagsisisi. Pinigilan nila si ate sa lalaking mahal nito. Kaya lumayas si ate at sumama sa lalaking mahal niya. Dahil sa pride at pagmamatigas ng mga magulang ko, nawala sila nang hindi nakikita ang ate ko. Ang akala ko, mag-isa na lang ako sa mundo. Yun pala, may naiwan siyang mga anak. At ngayon ay, itinuturing ko na rin mga anak ko. Ibinuka ni David ang mga bisig at napaluhod sa sahig upang iyakapin ang mga bata. Tatay David! Sabi ng mga ito. Lubos na kaligayahan ang nadarama nilang lahat sa isang malakit na kakagulat na katotohanan. Salamat sa Diyos at hindi niya hinayaan na hindi tayo magkasama-sama. Salamat dahil naging anak ko kayo.
mga pamangkin ko. Sabi pang muli ni David. Naiiyak na pinagmasdan ni Marina ang mga ito. Simula nun ay mas lalo pa nilang minahal ang isa't isa. Hindi nagkulang si David sa mga bata. Hindi lang pamangkin ang pagtrato na ginawa niya sa mga ito, kundi katulad ni Marina, minahal at inari nilang tunay nilang mga anak ang 5 batang naiwan ng taong kapwa mahalaga para sa kanila. Marina, tulog na silang lahat sa mga silid nila? Tanong ni David nang pumasok siya sa silid nila. Oo, ang kukulit na naman ng dalawa. Masyado silang masaya sa unang araw nila sa eskwela. Oo nga, mabuti na lang ikaw ang nanay nila. Masyado mo silang tinuruan. Kaya ayan tuloy, napaka-competitive nila. Lalo na si Lyra. Ay, pati pala si Laila. Ayaw ring papatalo. Oo nga eh. Siya nga pala, honey. Sasamahan mo ba si Leo sa doktor bukas? Ha? Oo nga pala. Kailangan ko siyang samahan magpatuli. Binata na ang anak natin at lumaki siyang mabait na lalaki. Mana sa tatay David niya. Siyempre mana rin sa tunay niyang papa. Mabait rin naman kasi si Kuya Philip. Talaga? Mabuti naman. Akala ko dati, hindi ko na malalaman kung anong nangyari kay Ate Selena. Yun pala ginawa niyang Celine ang pangalan niya. Napayakap si David sa kanya. Honey, thank you so much kasi minahal mo sila. Nahigit pa sa tunay mong anak. Sa'yo rin, walang hanggang pasasalamat. At sa kanila rin. Kasi silang naghanap ng magiging tatay nila. Kulang na nga lang maglagay sila ng paskil sa likod nila na wanted perfect father. Sabi niya na natawa. Nagulat pa siya nang hinalikan siyang bigla ng asawa. Tara na, gawa na tayo ng kapatid nila. Total malaki na si Lyra. Pabulong na sabi ni David. Sabay nilang kumot para itakip sa kanilang dalawa. At sa ilalim nun ay muli nilang pinagsaluhan ang gabi. Makalipas pa ang 1 taon, nasa high school na si Leo. Nakapasa ito sa pagsusulit para makarating sa high school dahil sa malaki ang nasayang na panahon para sa kanya noon. Sa tulong ng mga aklat at gabay ng tatay David niya, ay naipasa niya ang pagsusulit at kasalukuyan ang nag-aaral sa high school. Ganoon din sina Liza, Laila at Lyra, maging sina Liam, nag-aaral ng masaya. Araw ng linggo, kaya nasa bahay silang lahat. Honey! Mainit ang ulo niya palagi sa asawa niyang si David. Hindi niya alam kung bakit. Bakit, honey? Mali na naman yung feeds na binili niyo ni Mang Damian. Ang baho ng dumi ng baboy sa koral. Linisin mo nga yun. Pero huwag kang uuwi dito kapag amoy koral ka na ha. Maligo ka muna sa tabing dagat. Utos niya sa asawa. Ha? Ang weird mo naman lately, honey. Ayoko maligo sa dagat nang ako lang mag-isa. Mabuti pa, tayong lahat na lang. Ayoko mahawakan mo ng amoy mo ang mga bata. Ikaw lang gusto kong amoy tubig dagat. At gusto ko maalat ang balat mo. Ha? Hindi mo na lang sinabing maging asin ako, honey. Nanay, bakit po palagi kayong galit kay tatay? Hindi mo na ba siya mahal? Ay, ewan. Pinapaligo ko lang ang tatay niyo sa dagat. Gusto ko kasing amoy ng tubig dagat sa kanya. Bahala kayo. Sabi niya at iniwan ang mga ito. Tatay, kakaiba po si nanay. Ilang linggo na po siyang ganyan. Naalala ko si mama. Ganon din po kay papa nung pinagbuntis niya si Laila, Liam at Lyra. Sabi ni Leo. Aha! Baka po may baby na si nanay sa tummy niya. Parang may bumbili ang lumabas sa ibabaw ng ulo ni Liza nang sabihin yon. Hala, oo nga no. Parang hindi pa dumarating ang dalaw ng nanay niyo. Napaisip din na sabi ni David. Kaya ginawa nga niya ang gusto ng asawa. Hapon na ay nakababad pa siya sa tubig dagat. Nang umahon na hindi niya binanlawan ang sarili niya. Nang makauwi siya, sinabi ng mga bata na nasa silid ang nanay nila. Honey, amuin mo ako! Masay niyang bati sa asawa. Nang makita siya nitong mamasama-sapat amoy dagat nga, masayang lumapit si Marina sa kanya.
Wow, honey, ang bango mo. Sabi nito at niyakap agad siya. Honey, confirm. Buntis ka ba? Hindi ko nga alam, honey. Ang buti pa. Magpa-check up na tayo para hindi ako ang pinagdidiskitahan mo. Sino? Kung naglilihi ako, ayoko naman sa kabayo maglihi. Baka maging mukhang kabayo ang anak ko. Ay, oo nga no. Sige honey, ako na lang ang paglihiyan mo para maging kamukha ko ang anak natin. I love you, honey. Sana nga maging kamukha mo ang anak natin. Sagot pa ni Marina at masayang yumakap sa kanya. Kinaumagahan ay nagulat ang lahat kung bakit nagsisigaw si Liza sa loob ng banyo ng silid nito. Nanay! Nanay! Malakas na hiyaw ni Liza. Naalarma silang lahat na pasugod sa silid nito. Bakit anak? Tay, si nanay po ang kailangan ko. Sabi ni Liza. Mabuti na lang at papunta na rin siya. O sige honey, ihanda mo nagsasakyan natin at palis na tayo, hindi ba? Sabi niya sa asawa. Tsaka pinuntahan ng anak na si Liza. Bakit anak? Tanong ni Marina habang kumakatok. Nang magbukas ang pintuan ay pumasok siya sa loob ng banyo nito. Nakita niyang mapulang dugo sa bowl at sa underwear nito. Nay, sasama ba ako sa ospital? Baka po may sakit ako. Umiiyak na sabi ni Liza. Naalala ko, Liza, karawan mo nga pala ngayon at 11 taong gulang ka na. Anak dalaga ka na. Ano po? Dalaga na ako? Oo anak, kaya mas maingat ka na dapat. Magmula ngayon, buwan-buwan ang darating ang dalaw mo. Ito po ba yung madalas kong marinig na dalaw? Oo anak, kaya ngayon dalaga ka na. Mas maging maingat ka, okay? Sa kwarto ko, meron akong napkin. Sandalit kukunin ko. Tapos maglinis ka na ng sarili mo. Sabi pa niya sa anak. Paglabas niya, nakita niya ang mga kapatid. Nag-aalala sila Ate Liza nila. Nanay, ano pong nangyari kay ate? Tanong ni Lyra. Ngumiti siya bago nagsalita. Dalaga na si Ate Liza. Ang bilis ng panahon. Kaya kayo, magpapakabait kayo at sulitin ang pagiging bata. Sabi niya at hinimas ang ulo ng anak. Nang nasa ospital na sila, nalaman nga nila na nagdadalang tao siya at iba yung pag-iingat ang ipinayo ng doktor. Mga anak, tulungan natin ang nanay niyo ha. Kasi buntis siya at kailangan niya ng iba yung pag-aalaga. Sabi ni David sa mga anak nila. Opo tatay, aalagayan namin si nanay. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Simula noon ay iba yung pag-iingat ng ginawa nila sa kanya. Katulad ng pag-aalaga niya sa mga anak nila, ay inalagaan na rin siya ng mga ito. Nasa tabing dagat sila noon at nakaupo sila sa dalampasigan gamit ang upuan, habang ang mga anak nila ay naglalaro sa kalayuan. Honey, ang bilis ng panahon. Kapag kapanganak ko, aalagaan ko naman ang baby natin. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin at sa mga anak natin. Oo honey, salamat din. Alam kong isisilang mo si baby ng malusog at aalagaan mo gaya nila. Tapos ay nahagan siya ng asawa sa noo. Tapos ay kapwa nila tinanaw ang 5 bata na pareho nilang minahal at inaring kanila. Maraming pinagdaraanan ang tao sa buhay, gaya ng kwento ni Marina at ng kanyang mga anak. Naniniwala sila na sa kabila ng kanilang katayuan, may isang lalaking magmamahal sa kanila, kahit kasama sila sa buhay nito. Ang wagas na pagmamahal ni Marina sa kanyang kaibigan ang nagtulak sa kanya na mahalin din ang mga anak ng babaeng tumanggap sa kanya at itinuring siyang tunay na kapamilya. Sa kabila ng hindi nila pagiging magkadugo, ang pagtanggap at pagrespeto ay nagbubunga ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit.
Ganoon din kay David. Ang pangungulila niya sa pamilya ay hindi lamang nagtulak sa kanya na maawa, kung hindi nagbukas ng puso upang magmahal ng tapat sa babaeng nakikita niyang nagbibigay rin ng buong pagmamahal sa mga bata. Sa huli, pinatunayan nila ng pag-ibig ay hindi lamang nakabatay sa lukso ng dugo, kundi sa taus-pusong pagtanggap at dalisay na pagmamahal. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig nila David at Marina. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.